Nagtinapay nga lang kami ni Mahal ngayong hapunan dahil gusto sana naming sundin yung 64 pesos na sinasabi ng Neda. Ha? 64 pesos? Mga makasarili talaga itong mga mambabatas na to. Parang nga magkasya yung 64, hindi na lang kami nagsaing, nagtinapay na lang kami. Yung isang plastic ng tinapay na yon, 60 pesos na yon, tapos itong palaman, 25 pesos. Lumagpas na, di ba? Hindi pa rin talaga nasunod. Partida, hindi pa talaga kami nagsaing yan ha. Take note, tinapay lang yan ha, tinapay lang yan. Hindi pa yan kanin, hindi rin yan ulam. 64 pesos. Kakakulimbat nyo, puro sarili nyo na lang yung nagbebenepisyo sa mga pinagkasasabi nyo. Magtigil. Ipagpalagay natin, yung 64 pesos, i-times natin sa 2 dahil dalawa kami ni Babe, bali 128 pesos. Tapos, ibinili nga namin to ng 1 kilong bigas at ulam na nabibili sa karinderya o tindahan. Bale, magiging ulam at kanin nga ito na nagkasya sa 128 pesos. Ang lagay ba ganun na lang palagi. Wala na tayong karapatang mag-ulam ng kaldereta, minudo, adobo, sinigang na baboy, nilagang baka, kahit man lang isang beses sa isang linggo, ganon? Ay, magtigil nga kayo, Neda, tsaka yung mga ibang mambabatas dyan na wala naman dapat dyan. Alam nyo naman yung katotohanan pero parang nagkatanga-tangahan lang kayo eh. O baka naman kayo talaga yung totoong palamunin ng Pilipinas. Sige nga, mag 64 pesos challenge nga kayo. Kaming mahihirap, sana'y mamaluktot kapag maiksi na ang kumot. Pero iba na ngayon. Ang lala na ng mga presyo ng bilihin ngayon, huy. Kahit anong baluktot namin sa maiksing kumot, nililipad pa rin ang maling sistema ng bansa na to. Yang palaman na nga lang na yan, 25 pesos na, may 30 pa yan. Grabe kayo maka 64. Kulang na lang sabihin nyo sa aming mga ordinaryong Pilipino na wag na lang kami mabuhay. Gusto nyo kasi dyan sa mga upuan nyo kayo na lang palaging pinagpapala pues, deserve nyo ang koronang tinik. Kaya yung mga kapwa natin dyan, ako wag kayo papayag. Lumaban tayo, paringgan natin, huwag natin tigilan. Kalampagin. Hindi naman kami naghahangad ng bongge. Hindi namin kayo katulad, mga sakim. Kaso, 64 pesos? Anong panukat ginamit mo? Bulbul mo? King inan tong mga to. Ni kahit sinigang na sapsap ata ayaw tayo patikimin. 64 pesos daw araw-araw. Ano yun? Magpapadialysis na lang kami talaga nito. Yun na lang talaga kauuwian namin nito. Kakaulam ng noodles, ng dilata, ng processed food, ng pansit canton. Wala na. Nagkabato na sa bato ang mga... Hay nako. Kaya ngayon nagtinapay na lang talaga kami para makatipid at magkaroon pa ng kakainin para sa kinabukasan pa. Alam nyo ako, year 2012, 2015 hanggang 2019, wala pa sa minimum wage yung mga sinasahod ko nun dito sa Bulacan rate. Tapos yung 500 na matitira sa'yo, pagkakasyahin mo yun ng 15 days, pamasahe, baon, pagkain, para makapagtrabaho at para hindi mamatay. Tangina. Mantakin mo noon pa yun, 2012, 2015, 2019, 2020, noon pa yan. Paano pa ngayon, 2024 na? Namamaga na ang utak ng mga tao kakaisip kung paano mag-budget araw-araw. Sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, tapos sasabihin nyo, 64 pesos a day pagkakasyahin. Ano bang ulam yung tinutukoy nyo doon? Cropek? Bango sa chichirya? Deep sea? O baka naman sabihin nyo na lang kasi sa amin, magpagpag na lang kami. Kung Amerika lang to, walang problema kahit araw-araw kami mag-dumpster diving. Talaga makakalibre kami mga ordinaryong Pilipino. Kaso hindi nga ganun, King inang Neda yan. Kaya magtulong-tulong tayo lahat na kalampagin yung mga yan. At saka akala nyo ba tayo lang mga tao may karapatang mabuhay sa mundo? Syempre may mga hayop tayong kailang alagaan. Kagaya nitong si Tasha namin 2 araw na tong gutom dahil ngayon lang ako nakasahod sa TikTok affiliate. Ngayon nga lang nakabili ng cat food ng pusa. Sa mga gusto pala akong suportahan sa pagbebenta ko sa TikTok, follow nyo po ako, Emilio. Ganun yun Pilipinas, ganun yun Neda ha? Huwag kayong makasarili, ina nyo.